panghuli. Panghuli natin pag-uusapan. Ito na. Impeachment ni Sara diniklarang archive. Dinideklarang archive. Ito na nga, mga kababayan. Ano bang ibig sabihin ng archive? Ito, mga kababayan, gusto ko lang ipapanood sa inyo. Kasi kanina po, sa hearing sa Senado, mga kababayan, ay ito mga kababayan, sabi dito, mga senador pinagbutuhan na ang i-archive ang impeachment ni Sara. Ito. Tignan nyo mga kababayan. Pinapabasura po ni Marcoleta, ni Rodante Marcoleta, ang impeachment complaint laban kay Sara. So ngayon mga kababayan, ito po, diniklarang archive. With 19 affirmative votes, 4 negative votes, 1 abstention, the motion of Senator Marcoleta as amended by Senator Joel Villanueva adhering to the immediately executory decision rendered by the Supreme Court en banc on July 25, 2025, which among others held that the articles of impeachment are null and void ab initio and that the Senate did not acquire jurisdiction and to transfer the articles of impeachment in relation to case number 002-2011 entitled in the matter of the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte to the archives. The same is hereby approved. Bakit Sara Zimmerman Duterte? Di ba dapat Sara Duterte Carpio? Pati ba naman pangalan ni Sara nilulukod taong bayan? Di ba? Pati ba naman pangalan ni Sara niluloko pa rin ang taong bayan? Paano nangyari na Sara Zimmerman Duterte? Ang pangalan ni Sara, Sara Duterte Carpio. So wala na ba sila na asawa niya? Hindi ba sila kasal? So kung hindi sila kasal, hindi niya ginamit ang apelidong Carpio, so totoo nga kasal sila nung babaeng sundalo. Or pulis ba yon? Yung kumakalat sa TikTok? Bakit hindi niya ginagamit yung apelidong Carpio? Ito mga kababayan. Diniklara po na archive. Ngayon mga kababayan, ano bang ibig sabihin ng archive? Ang ibig sabihin po mga kababayan ng archive, ay wag po kayo magalit sa magkapatid na Tulfo na kung bakit bumoto sila sa archive. Bakit? Ibig sabihin po ng archive, mga kababayan, loyalista, kakamping at dilawan, gusto ko pong i-explain sa inyo. Sa madaling salita po, ang salitang archive, ibig sabihin po, binibinbin. Ibig sabihin po, tinatabi lang. Ibig sabihin po, nire-reserve. Ang archive, magkaiba po sa salitang dismiss. Huwag po kayong magalit sa mga bumoto po ng archive. Magpasalamat po kayo. Bakit? Kasi pag bumoto sila ng archive, sa madaling salita, nandyan lang. Anytime pwede siyang kulkugin. Diba? Yung salitang archive, para kang kumain ng ice cream na 1 litro, 1 galon. Nakainan mo ng kalahati, yung kalahating tira, nilagay mo lang sa rep, tinabi mo lang. So sa madaling salita, yan po ang ibig sabihin ng archive. Nakabinbin lang. Anytime, kapag lumabas ang resulta ng motion for reconsideration na hinain ng Kongreso sa Supreme Court, kung papanigan ng Supreme Court ang haing motion for reconsideration ng Kongreso doon sa Supreme Court, matutuloy po ang impeachment trial ni Sara. Kasi hindi pa po siya dismiss. Ligtas man si Sara ngayon, pero ngayon lang. Paano kung bukas ilalabas na ang resulta?
Di ba? Paano kung bukas ilalabas na ang resulta ng hinaing motion for reconsideration ng Congress sa Supreme Court? So, tuloy ang impeachment. Di ba? Sabi dito, boss, need po ata yung butuhan ulit para ilabas ulit. Kaya posibleng magkalabasan, makalabas na sa archive po iyon. Binaboy ng mga senador ang mga Pilipino. Hindi naman po siguro, Sir Joko. No? Hindi na po yan pwedeng pagbutuhan na naman ulit. Ang gawin yan ay ituloy na ang trial. Kanina kasi, pinagbutuhan pa lang kung itatrial ba o hindi. Kaya pinagbutuhan nila, no? Sa madaling salita mga kababayan, para po yung nagbibiding. Alam nyo yung isa kang government agency. Bago ka bumili ng property, kailangan yung mga head of group na yon, pagbubutuhan nila kung may sang-ayon ba doon na bibilhin, sang-ayon ba na, halimbawa, 10 kayo na miyembro ng, halimbawa, sabihin natin, DepEd. Ang DepEd bibili ng 1 ektaryang lupa para tayuan ng paaralan. Yung mga miyembro ng DepEd doon sa lugar na yon, pagbubutuhan nila kung bibilhin ba nila, halimbawa 10 sila, 6 doon pumayag, 4 doon hindi. So, mas matutuloy mabili kasi 6 ang pumayag, 4 ang hindi, lamang ng isa. Ngayon kung 8 doon ang ayaw, 2 ang pumayag na bilhin, walang mangyayari. So, hindi pa po yung trial yung kanina. Pinagbubutuhan pa lang kung ituloy ba o hindi. Ngayon, napagdesisyonan nila na i-archive. Kasi bakit? Sabi ko nga sa inyo, manok ni First Lady Lisa, si Chis Escudero. Manok ni PBBM, si Tito Soto. Kaya mga DDS, wag po kayo magtiwala kay Chis Escudero. Sabi ko nga sa inyo Sabi ko nga sa inyo manok ni First Lady, si Escudero. Manok ni PBBM, si Tito Soto. Hindi nyo ba napansin kanina si Marcoleta, si Soto lang naglalaban doon? Di ba? Sabi ko nga sa inyo, si Sara sa ngayon ligtas. Di ba? Si Sara sa ngayon ligtas. Pero di natin alam bukas na ilabas ng Korte Suprema ang kanilang desisyon, no, patungkol dito sa HOR na ipinasa ng HOR ang motion for reconsideration. So, hindi natin alam. Kasi ito, mga kababayan, nagpasa po si Martin Romualdez. Inaantay pa po. Lutein Gumis, isang candy na Wait lang po, nakakatulong ads sa po mga yan. nakakaranas ng Kinumpirma ng Supreme Court na nagsumiti na ang Kamara ng motion for reconsideration kaugnay ng deklarasyon na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Isinumiti ito ng Kamara sa pamamagitan ng e-Court PH. Nakasaad sa motion ang formal na paghiling ng Kamara na muling pag-isipan ang deklarasyon nitong unconstitutional ang articles of impeachment na inendorso ng House of Representatives sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Naninindigan si House Speaker Martin Romualdez sa eksklusibong kapangyarihan ng eksklusibong kapangyarihan ng Kamara na mag-umpisa ng impeachment process. Iginit rin nila na hindi mananahimik ang Kamara sa gitna ng anyay kinakaharap nitong panghimasok sa institusyon. With full respect to the Constitution. Di ba narinig nyo mga kababayan? So ngayon, ang sabi ni TG Avilla, paano naman kung ibinasura ang motion for reconsideration? Dito na mga kababayan. Ako wala akong alam sa batas, hindi ako abogado. Pero according sa aking pagkakarinig, once na gumawa ng hakbang ang Supreme Court na hindi magustuhan ng House of Representatives, instead si Sara ang kanilang i-impeach, may possibility na baka sila ang i-impeach ngayon ng mga nakaabang dyan. Mga kababayan. Kasi according kay Senator Laila de Lima, kapag ito ay kanilang i-disregard, kapag ito ay kanilang binaliwala,
or binasura ang motion or MR ng Congress sa Supreme Court, may possibility na pati yung mga justices sa Supreme Court mai-impeach. Maglalaban-laban na to. Magkakagulo na to. Magkakampihan na to. Ngayon, anong mangyayari kung ma-impeach lahat ng mga justices sa Supreme Court? Gulo. Anong grounds? Ang grounds po kasi nila, G-Marie TV, ganito po. Ang grounds po ng Supreme Court ay nagdesisyon po sila ura-urada na i-declared na unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Sara nang hindi nila hiningi ang panig ng HOR. Di ba? Hindi sila nag-oral arguments doon. Ano ba ang magiging grounds? Ano ba ang mali ng Korte Suprema kung bakit mga kababayan ay may possibility na ma-impeach sila? According sa mga nakaraang mga retired justices dyan, especially na si Carpio, tsuhin ng asawa ni Sara, mali po ang ginawang proseso ng Korte Suprema. Dapat po, bago nila idineklarang unconstitutional, dapat hiniling nila yung side ng Congress. Yung side ng mga complainant. Wala eh. Tapos may lumabas pa na anytime soon, i-declare daw na unconstitutional yung impeachment complaint laban kay Sara. Kasi daw, may humawak daw sa likod ng 12 ka Duterte appointee dyan sa justice. At pinangakuan pa nga daw na kapag na presidente si Sara sa 2028, gawin daw si Leonen na Chief Justice. Di ba? Yun ang mga grounds nila. O ikaw, tanungin kita ngayon. Bibili ka ng lupa, tapos yung may-ari ng lupa, hindi pumirma, binili mo, sa'yo na. Tanungin ko kayo mga kababayan. Ako si Kent. Halimbawa, ako yung Supreme Court. Binigyan ako ng titulo ng lupa. Ngayon, ang kliyente ko si Sara. Binigyan ako ng titulo ng lupa. Kliyente ko si Sara. Para mapunta kay Sara ang titulo, pipirmahan ko sa kanya na. Paano yung may-ari? Diba? Paano yung may-ari ng lupa? Sige nga. Sa madaling salita, ako Congress. Pinasa sa Supreme Court ang reklamo ko laban kay Sara. Diniklara ng Supreme Court na unconstitutional. Tapos hindi ko alam. Kasi wala ako dun. Paano nangyari yun? Katulad sa Senado, idideklara nilang basura ang impeachment. Ibabasura nila ang impeachment. Paano nila mababasura kung hindi nila hinimay-himay? So anong tawag dun? May ganun ba, mga kababayan? Idideklara, halimbawa ako si Kent. Kinasuhan ako ni Justin Salonga ng murder kasi pinatay ko siyang putang ina niya. Ngayon, mga kababayan, diniklara ng korte na makulong ako, pero hindi nila tinignan kung may ebidensya ba o wala na pinatay ko siya. Kasi ang tanong mga kababayan, paano makapagsumite ng murder or kaso si Justin Salonga, pinatay ko nga. Di ba? Si Justin Salonga, kinasuhan niya ako ng murder at makulong ako kasi kinasuhan ako ng korte ng murder. Ang tanong ngayon, paano ako makukulong kung ang sinabing pinatay ko nakapag-file pa ng kaso? Di ba? Sige nga mga kababayan, paano mangyari yun? Isipin ninyong mabuti. Si Justin Salonga, putang inang DDS na nood sa akin dyan. Kinasuhan niya ako ng murder. Ngayon, ikukulong ako. Paano ako makasuhan ng murder na yung nagkaso sa akin, buhay pa? Tapos diniklara ng korte na murderer ako. Kaya ako makukulong. Paano nangyaring minurder ko siya? Buhay nga siyang nag-file. So bago dapat siya masabihin minurder ko siya, hindi siya makapag-file kasi patay na siya eh. Ganun ang mangyayari.
Paano i-dismiss ang impeachment trial ni Sara sa Senado kung hindi naman nila tina-trial? Paano nila nalalaman bakit sila nag-declare ng dismiss kung hindi nila binuksan? Hindi ako galit. Justin Salonga, ba't ako nagagalit? Araw-araw ko itong ginagawa. Di ba? Ngayon nga lang kita nakikita. Tapos sasabihin mo kung galit na galit. Come on. Ang taong hindi mo nakakasama sa loob ng pamamahay, hindi mo kilala. Di ba? Yan na, tanungin mo mga kababayan. Paano mangyari na i-dismiss ang kaso ng impeachment complaint nang hindi nila binuklat yung mga ebidensya at reklamo? Diniretso na lang declared na unconstitutional. Di ba? Di ba? Example ko, simple lang. Kahit grade 1 maintindihan. Paano ako makakasuhang murder kung ang nag-complain ay yung tao na minorder ko? Paano ka makasuhang murder kung ang taong nag-complain hindi patay? Di ba? Tanungin ko kayo mga kababayan, paano ngayon i-declare na unconstitutional samantalang yung mga nag-file ng complaint wala naman doon? Bakit? Pinagdibatihan ba ng Korte Suprema yan? Nililitis ba nila? Hinimay-himay ba nila yung mga reklamo? Parang wala naman yata. Tignan nyo sa Senado. Paano nila i-declare na dismiss ang impeachment trial kung hindi naman nila binuksan ang impeachment complaint? Diba? Paano mo nasasabing absuelto kung wala namang hearing na nangyari? Sige nga. So sa madaling salita, luto. Di ba? Paano mo nasasabi na dismiss ang impeachment laban kay Sara kung wala namang trial na nangyayari? Bakit? Chinik ba ang bank account na reklamo ng complainant? Chinik ba yung binantaan ni Sara na papatayin si BBM, si Lisa, si Martin? May ganun bang pangyayari? Pinatawag ba doon yung tatlo? Pinapunta ba ang BPI na totoo ba na may lamang bank account? Tinanong ba katulad sa ginawa sa Quadcom? Ang totoo na litis, yung katulad sa Quadcom na pinapunta si Digong, tinanong siya, totoo ba na pumatay ka? Ang sagot ni Digong, yes, very correct. Correct. 6 or 7. Ganon ang totoong paglilitis. Ngayon, paano mo i-declare na unconstitutional at ibasura ang impeachment kung walang paglilitis na nangyari? Bakit may hearing ba? Ang totoong paglilitis, yung nangyari sa Quadcom, inamin lahat ni Digong. Yun ang totoong litis. Pinatawag siya sa Quadcom, pumunta siya doon, sumagot siya, inamin niya, ayun, nakulong. Di ba? Ayun, nakulong. Inamin niya eh. Hindi ba maintindihan yan, mga kababayan? Ang tanong ngayon, nasaan si Sara? Di ba? Napakasimple lang. Hindi nyo ba naintindihan yan, mga DDS? Ang totoo, ang salitang litis, yun yung katulad sa Quadcom. Pinapunta si Digong. Ang sabi ni Digong, wala akong pera, wala akong pamasahe, umasa lang ako